Habang papunta sa isang party, ang matandang mag-asawa na sina Larry at Joanne ay patuloy na nagtatalo tungkol sa kung ano-anong topic kaya sobrang distracted sila at muntik pang mabangga ang isa pang sasakyan. At nang makarating sila sa bahay ng kanilang anak, tinakpan ni Larry ang bandage sa braso ni Joanne gamit ang manggas at pinaalala na kailangan na nilang sabihin sa pamilya ang tungkol sa cancer ni Joanne. Pero nakiusap si Joanne na bigyan siya ng one more day dahil ayaw niyang masira ang gender reveal party ng kanilang apo. Masayang sinalubong ng pamilya ang mag-asawa at pabirong binanggit ang 65 years nilang pagsasama. Sinabi rin nila kay Joanne na may nakita silang box ng mga lumang larawan niya sa basement at isa doon ang photo ng kasal niya sa una niyang asawa na si Luke na namatay noong war. Habang nangyayari iyon ay kumakain si Larry ng pretzels ngunit bigla siyang nabulunan. Nahirapan siyang huminga hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagising siya sa loob ng isang train na may pink confetti na bumabagsak sa ulo niya. May batang naka-oversized suit na nagsabing hindi niya yun inaasahan bago umalis. Nang huminto ang train ay napansin ni Larry na maraming pasahero ang naka-hospital gown at sinundan niya ang mga ito hanggang makarating siya sa isang mataong lugar na tinatawag na junction kung saan maraming tao ang nagsasalita ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Sinabi ni Larry sa receptionist na siya ay dinukot pero sinabi sa kanya na hindi iyon totoo at kailangan niyang maghintay hanggang dumating ang kanyang AC. Makalipas ang ilang oras ay halos wala ng tao at nakatulog si Larry sa mga upuan hanggang gisingin siya ni Anna na nagpakilalang kanyang AC o afterlife coordinator at ipinaliwanag na patay na siya. Itinanggi ito ni Larry pero nakita niya ang confetti at napagtanto niyang babae ang kanyang apo. Ipinakita ni Anna ang kanyang sarili sa salamin at doon niya nakita na bata na ulit siya kaya naniwala siya. Ipinaliwanag ni Anna na kapag dumating ang isang tao sa junction ay bumabalik ang itsura nila sa panahon ng pinakamasaya nilang sarili. Habang ginagabayan siya ni Anna ay paulit-ulit na sinasabi ni Larry na kailangan niyang bumalik sa kanyang asawa kaya sinampal siya ni Anna para tumigil at nilinaw na hindi ito paradise kundi isang maikling transition lang sa pagitan ng buhay at eternity. Bigla silang nakarinig ng alarm at nakita ni Larry ang isang lalaking hinuli ng security kaya binalaan siya ni Anna na huwag tatawid sa kahit anong red door. Pagkatapos ay dinala siya ni Anna sa kanyang temporary room at iniwan siya ng mga brochure tungkol sa iba't ibang klase ng eternity base sa iba't ibang religion. Kailangan niyang pumili kung saan siya mapupunta at ang closet ay puno ng lahat ng paborito niyang damit. Matapos magpalit ay sinubukan niyang manood ng TV pero puro ads lang ng iba't ibang eternity ang palabas. Kaya naglibot siya sa junction at nakita ang napakaraming booth na nagpo-promote ng sari-saring eternity, hanggang sa makarating siya sa isang bar at pag-upo niya ay may isang magandang babae na umupo sa tabi niya. Sinubukan ipaliwanag ni Larry na may asawa na siya pero tuloy pa rin ang paglalandi ng babae dahil pinopromote nito ang isang naughty eternity. Mabuti na lang at sinite siya ng bartender na si Luke at pinaalala na bawal ang advertising sa loob ng bar kaya umalis ang babae. Inisip ni Larry kung angel ba si Luke pero nilinaw nito na isa lang din siyang soul na nagtrabaho para manatili sa junction. Dahil litong-lito pa rin si Larry ay ipinaliwanag ni Luke ang mga rules tulad ng hindi na pwedeng magpalit ng eternity kapag nakapili na. Bawal bumisita sa ibang eternity, at kapag sinuwi ang rules o nagstay ng sobra ay mapupunta sa void na isang lugar na puro kadiliman magpakailanman. Sinabi ni Larry na may cancer ang asawa niya at nangako siyang aalagaan ito kaya nakakaramdam siya ng guilt dahil parang iniwan niya ito kaya humingi pa siya ng isa pang drink. Kinabukasan ay ginaising siya ni Anna sa pamamagitan ng pag-upo sa kama niya at habang nagrereklamo si Larry sa hangover ay tinanong niya kung bakit may mga soul na may trabaho sa junction. Ipinaliwanag ni Anna na ang iba ay hindi patanggap ang pagkamatay nila at ang iba naman ay naghihintay ng mahal nila sa buhay at ang pinaka-worst ay ang mga hindi makapili. Tinanong ni Larry kung mamamatay na ba si Joanne pero hindi raw nila pwedeng malaman iyon kaya sinabi ni Larry na maghihintay siya. Sinabi ni Anna na pwede siyang magtrabaho bilang janitor pagkatapos ng 7 days pero lilipat siya sa basement. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring balita kay Joanne at sinabi ni Anna na pwedeng umabot ng ilang months ang paghihintay kaya nagpa siya si Larry na ihanda ang isang eternity para maging komportable si Joanne pagdating nito. Nang gabing iyon ay nagsulat siya ng liham para ipaliwanag ang lahat sa asawa niya. Kasabay nito ay tuluyang pumanaw si Joanne dahil sa cancer at nagising siya sa loob ng train. Kinabukasan ay ihahatid na sana ni Anna si Larry sa napili niyang eternity at nakiusap siya na ibigay ang liham kay Joanne pero sinabi ni Anna na bawal iyon at niyakap siya bilang palem.
Papunta na si Larry sa station habang bumababa naman si Joanne mula sa train at sa escalator ay laking gulat ni Larry nang makita ang asawa niya pero hindi siya napansin nito kaya agad siyang nagpalit ng lane at bumalik sa junction kung saan nakita ni Joanne ang batang itsura niya sa salamin at nagkita silang muli at nagyakapan ng mahigpit. Alam na ni Joanne na patay na siya at pinagalitan pa si Larry dahil sa napaka-stupid na pagkamatay nito pero naputol ang sandali nang dumating si Ryan na afterlife coordinator ni Joanne at kinaladkad siya palayo kay Larry at dinala sa una niyang asawa na si Luke na naghihintay sa kanya sa loob ng 67 years at nagkaroon sila ng isang napaka-emotional na reunion. Biglang dumating si Larry para sunduin si Joanne papunta sa eternity niya kaya nataranta si Joanne nang mapagtanto na kailangan niyang pumili kung sinong asawa ang makakasama niya magpakailanman kaya dinala siya ni Ryan sa kanyang room at matapos magpalit ng magandang dress ay sinusubukan ni Ryan na ipaliwanag ang mga pagpipilian niya nang biglang dumating si Luke at sa takot ni Joanne ay sinarado niya ang pinto sa harap nito. Sa tingin ni Ryan ay mas magandang option si Luke dahil naging loyal ito ng mahigit 50 years kaya iniwan niya muna silang dalawa. Samantala ay nagre-rant si Larry kay Anna at doon inamin ni Anna na nagkaroon sila noon ng relasyon ni Ryan at sinabi pa niyang sobrang gwapo raw ni Luke. Kaya binalikan siya ni Larry at sinabing siya ang nakasama ni Joanne sa loob ng 65 years ng pagsasama at sila ang nagkaroon ng mga anak. Pero tinawag iyon ni Anna na emotional blackmail, bumalik naman kay Joanne na naglalakad kasama si Luke sa loob ng junction at parehong awkward ang kilos nila hanggang sa may dalawang guard na dumaan para habulin ang isang lalaking tumatakas sa napili niyang eternity at huminto pa ang isa para batiin si Luke at agad nakilala si Joanne dahil madalas pala siyang ikwento ni Luke. Matapos umalis ang mga guard ay ipinaliwanag ni Luke ang mga rules at inamin niya kay Joanne na mahal niya ito at araw-araw niya itong iniisip. Sinabi niya ang maraming matatamis na salita at sinubukang halikan si Joanne pero umiwas ito dahil nasusuka at sinabi niyang kailangan niya ng time para mag-isip bago tumakbo palayo. Ilang minuto lang ay biglang pumasok si Larry sa room ni Joanne dala ang napakaraming options para sa eternity nila pero nataranta si Joanne at sinigawan siya at pinaalalahanan na kailangan niya ng space. Doon din niya inamin na pagkatapos mamatay si Larry ay namatay rin ang best friend niya na ikinatuwa ni Larry dahil ayaw niya ito. Naalala ni Larry na nakakatulong kay Joanne ang squatang para kumalma at hinikayat niya itong gawin iyon. Noon ay hindi na ito magawa ni Joanne bilang matanda kaya natuwa siya na kayanan niyang gawin ulit. Biglang kumain si Larry ng pretzels at muntik na naman siyang mabulunan kaya nagpanik si Joanne at sinabi niyang kailangan niyang mag-clear ng isip. Humingi ng sorry si Larry at sinabing mag-usap na lang sila kinabukasan pero nang humiga siya sa kama ay sinipa siya palabas ni Joanne. Pauwi sana si Larry sa room niya pero tapos na ang 7 days niya kaya kailangan na niyang lumipat sa basement at habang naglalakad ay nakita niya ang sign tungkol sa isang show ng patay na artist na si Dean Martin na paboritong singer ni Joanne kaya nakiusap siya kay Anna na ayusin iyon kahit nadismaya siya sa liit ng bago niyang room. Kinabukasan ay dinala ni Larry si Joanne sa waiting area kung saan dinala ni Anna si Dean Martin para kumanta habang siya ang tumutugtog ng piano pero naging kakaiba ang kilos ng singer at nadapa pa sa hagdan kaya napagtanto nilang impersonator lang pala siya. Nagreklamo si Larry kay Anna at sinamantala naman ng lalaki ang pagkakataon para landiin si Joanne pero agad siyang hinayla ni Luke at sinuntok. Pagkatapos ay tinulungan ni Ryan si Luke na ibigay ang flowers kay Joanne pero sumingit na naman si Larry para magreklamo kaya nag-away ang mga lalaki hanggang sa sumabog si Joanne at sinigawan silang tumigil. Pagkatapos ay dinala niya sina Anna at Ryan sa kanyang room at pinagalitan sila bago humiling na humanap ng solusyon kaya napilitan ang mga coordinators na tumawag ng matagal para humingi ng special exception sa rules. Makalipas ang ilang sandali ay dinala ni Joanne ang dalawa niyang asawa sa room at inanunsyo ng mga coordinator na dahil sa kakaibang sitwasyon ay nabigyan siya ng special visas kung saan papayagan si Joanne na bumisita ng 2 times sa eternity. Tig-isa kasama ang bawat asawa, at pagkatapos noon ay kailangan na niyang magdesisyon. Agad na nag-away sina Larry at Luke at muntik nang magsuntukan kaya napasigaw na naman si Joanne para patigilin sila at sinabi niyang mag-coin flip na lang para malaman kung sino ang mauuna. Pero muntik na namang magtalo kaya si Ryan na ang pumihil at si Larry ang nag-flip ng coin kung saan nanalo si Luke. Sa biyahe pa lang ng train ay inalala ni na Luke at Joanne ang mga alaala nila noon at kahit pareho silang nakangiti ay ramdam pa rin ang awkward na tensyon. Pagdating nila ay sinalubong sila ng isang napakagandang bundok na may malinaw na langit at tahimik na forest at habang naglalakad sila ay nag-enjoy sila hanggang sa maghawak kamay pa.
Pagsapit ng gabi ay kumain sila sa isang restaurant at paulit-ulit na ikinukwento ni Joanne ang tungkol sa kanyang mga anak at apo na ikinailang ni Luke pero sinabi nitong ayos lang at ang totoong masakit para sa kanya ay hindi niya naranasan ang mga iyon kasama si Joanne kahit masaya siyang naging maganda ang buhay nito. Inamin ni Joanne na matagal din siyang naghintay kay Luke pero kinailangan niyang mag-move on. Pagkatapos ay dinala ni Luke si Joanne sa archives na isang building na makikita sa bawat eternity kung saan pwedeng balikan ng mga soul ang lahat ng alaala nila noong buhay pa. Pinanood nila ang mahahalagang sandali ng relasyon nila tulad ng first date, first kiss, first naughty moment, kasal nila, at ang huling palm bago umalis si Luke papuntang war. Sinabi ni Joanne kung gaano niya siya na-miss at naghalikan sila habang nagpapatuloy ang mga alaala hanggang sa mapanood ni Luke ang proposal ni Larry kay Joanne kaya galit siyang umalis at sinabing sinamantala ni Larry ang isang babaeng nagluluksa kahit pilit ipinaliwanag ni Joanne na hindi ganoon ay ayaw niyang makinig. Samantala ay nagre-rant si Larry tungkol kay Luke dahil palagi raw nitong ipinagmamalaki na namatay siya sa war para magmukhang hero at natatakot si Larry na hindi niya kayang tapatan ng isang perpektong alaala kaya sinabi ni Anna na ipaalala niya kay Joanne kung bakit siya minahal nito. Hindi alam ni Larry ang sagot kaya naisip niya kung sino ang makakatulong at agad niyang hinanap ang best friend ni Joanne na si Karen na mukhang matanda pa rin. Ikinwento ni Karen na ang pinakamasaya niyang panahon ay nang mamatay ang asawa niya dahil doon niya nagawang mag-come out at magmahal ng kapwa babae kahit kalaunan ay kinailangan niyang itago muli ang sarili niya para sa mga anak. Inamin ni Karen na hindi niya gusto si Larry noon pero nagustuhan din niya ito kalaunan at nang tanungin ni Larry kung bakit siya minahal ni Joanne ay sinabi nitong hindi niya alam ang eksaktong dahilan pero sigurado siyang napasaya niya si Joanne. Matapos iyon ay pumunta si Larry sa room ni Luke na determinado na maghanap ng kahit anong baho laban dito. Napansin ni Larry sa room ni Luke ang mga marka sa pader na palatandaan na binibilang nito ang mga araw mula nang mamatay siya at may notebook din na puno ng sketches ni Joanne. Biglang dumating si Luke at inakusahan si Larry na minanipulan niya si Joanne at mas magiging masaya raw ito kung mag-isa lang. Nauwi sa isang nakakaawang santukan ang dalawa at sa gitna ng gulo ay nahulog mula sa bulsa ni Larry ang liham niya. Habang nakahandusay sila ay sinabi ni Larry na hindi niya alam ang tungkol kay Luke nang mag-propose siya pero binalikan siya ni Luke at sinabing ginawa niya iyon sa dock na espesyal na lugar nila ni Joanne. Samantala ay hindi na kinaya ni Joanne ang dami ng advertising booths kaya dinala siya ni Ryan sa isang tahimik na corridor na puno ng signs ng mga discontinued eternity at inamin ni Joanne na hindi pa rin siya makapagdesisyon. Sinabi ni Ryan na mukhang si Luke ang mas magandang option pero nasa kanya pa rin ang final choice. Kinabukasan ay dinala naman ni Larry si Joanne sa isang beach eternity na sikat at sobrang matao at habang nag-uusap sila ay muntik na silang maghalikan pero nabasag ang sandali nang hampasin si Larry ng bola ng isang bata na ikinwento pa ang nakakatakot niyang pagkamatay. Pagkatapos ay sumakay sila sa bangka para maramdaman ang katahimikan ng dagat at tinanong ni Larry ang detalye ng funeral niya at humingi ng sorry dahil wala siya noong namatay si Joanne at sinabi niyang siguradong matutuwa ang mga anak nila na makita silang magkasama ulit. Pero naramdaman ni Joanne na parang minamanipula siya kaya nauwi iyon sa pagtatalo at pinaalala niya na sobrang komplikado ng sitwasyon niya habang nangako naman si Larry na maghihintay siya gaano man katagal tulad ng ginawa ni Luke. Pagbalik nila sa lupa ay gusto ni Joanne na pumasok sa archives kasama si Larry pero tumanggi siya dahil naniniwala siyang pwedeng maliga ang isang tao sa alaala at gusto lang niya itong protektahan kahit iniisip ni Joanne na natatakot lang siya sa makikita nila. Umupo sila sa tabing dagat at pinag-usapan ang first date nila kung saan ipinaliwanag ni Larry na palagi niyang gustong gawing mas maayos ang buhay ni Joanne. Sa junction ay natagpuan ni Luke ang liham ni Larry at binasa ito habang bumalik naman sina Joanne at Larry mula sa date at naghalikan. Sinabi ni Larry na wala siyang pakialam kung saan sila mapupunta basta magkasama sila. Biglang dumating si Luke kasama ang mga coordinator para sabihin kay Joanne na pinasok ni Larry ang room niya at ibinigay rin niya ang liham kaya nalaman ni Joanne na muntik nang umalis si Larry at nanatili lang siya dahil nakita niya ito sa daan. Nagsimula na naman ang matinding pagtatalo at tinawag ni Joanne na selfish si Larry habang sinabi naman ni Larry na palagi siyang consolation prize lang at sinubukan niyang suruan si Luke. Sa sobrang inis ay sumigaw si Luke at inamin na nagkaroon siya ng ilang lovers sa loob ng 67 years pero kahit ganoon ay naghintay pa rin siya kay Joanne. Pinilit ng dalawang lalaki na magdesisyon na siya agad pero kailangan pa rin ni Joanne ng time kaya inilayo muna sila ng mga coordinator. Makalipas ang ilang sandali ay binisita si Joanne ng best friend niyang si Karen na may dalang drink at doon tuluyang bumigay si Joanne habang kinocomfort siya ni Karen at dinala siya sa iba't ibang fun booths para ma-divert ang isip niya.
Patuloy sa pag-inom at pagrereklamo si Joanne tungkol sa sitwasyon niya kaya pinaalalahanan siya ni Karen na patay na siya at ibig sabihin noon ay wala na siyang obligasyon kanino man at pwede na siyang magsimula sa isang clean state. Sa bar naman ay sobra ring nalasing sina Larry at Luke at dahil doon ay nagkasundo pa sila at nag-bond hanggang sa magpurihan at sabihin pang hindi sila deserve ni Joanne. Kinabukasan ay nagising si Joanne na may hangover pero buo na ang desisyon niya kaya tinawag niya ang dalawa at sinabi niyang maswerte siyang minahal siya ng pareho pero kahit sino ang piliin niya ay may masasaktan at may guilt kaya pinili niyang wala sa kanila at umalis siyang umiiyak. Naghanda si Joanne para umalis at gugulin ang eternity kasama si Karen. Samantala ay inamin ni Larry kay Luke na tama ito at sa dock siya nag-propose dahil si Luke ang multong hindi niya kailanman natalo at iniisip pa niyang baka nabulunan siya sa pretzel dahil nakita niya ang wedding photo. Inamin naman ni Luke na naiinggit siya sa buhay na nabuo ni Larry kasama si Joanne at nagbahagi sila kung bakit ganoon ang itsura nila sa junction kung saan si Luke ay bumalik sa panahong pinag-uusapan pa lang nila ni Joanne ang pagkakaroon ng pamilya habang si Larry ay bumalik sa panahong buntis si Joanne sa pangalawa nilang anak. Biglang may naisip si Larry at nagmadaling tumakbo papunta sa station kung saan nakita niya si Joanne sa train at nakiusap na bumaba para sa huling usapan. Sinabi niya na mahaba ang buhok ni Joanne ngayon samantalang noong kasal sila ay palagi itong maiksi kaya ibig sabihin noon ay mas masaya siya kay Luke kaya hinihikayat niya itong piliin si Luke kahit una ay itinatanggi ni Joanne hanggang sa pumayag ito at nagyakapan silang umiiyak sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali ay magkasamang bumiyahe sina Joanne at Luke papunta sa eternity nila habang nag-iisa namang naglalakad si Larry sa junction at napansin niyang nagkabalikan sina Anna at Ryan. Kinausap siya ni Anna at sinabing proud siya sa ginawa ni Larry at ipinaliwanag na pinili niyang manatili sa junction dahil ang pagtulong sa mga ligaw na soul ang nagbibigay sa kanya ng purpose at si Larry ang nagpaalala sa kanya kung bakit mahal niya ang trabaho niya. Sa Mountain Eternity ay nagsimula ng bagong buhay sina Joanne at Luke kung saan nag-date sila at nagkaroon ng mga kaibigan hanggang sa gabi ay naging naughty sila. Matapos makatulog si Luke ay nakaramdam ng pagdududa si Joanne at pumunta sa archives para panoorin ang alaala ng unang pagkikita nila ni Larry at sa mga sumunod na araw ay patuloy siyang dinadala ni Luke sa iba't ibang activities kasama ang ibang soul pero hindi siya masaya at gabi-gabi ay bumabalik siya sa archives para balikan ang mga alaala nila ni Larry hanggang sasabihan siya ng clerk na hindi iyon healthy at kailangan niyang mag-move on. Isang gabi ay sinabi ni Luke na ito na ang perpektong buhay pero hindi makasagot si Joanne at kinabukasan ay inanunsyo ni Luke na may panibagong activity na naman silang pupuntahan hanggang sa tuluyan nang bumigay si Joanne. Sinabi ni Joanne kay Luke na nagkamali siya sa pagpili sa kanya kaya nagalit si Luke at nagsimulang sumigaw. Ipinaliwanag ni Joanne na naging masaya siya noon kay Luke dahil iyon ay batang pag-ibig na walang iniisip na mortgage, trabaho, at mga anak. Pero para sa kanya ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro saya kundi kasama rin ang hirap. Sinabi rin niya na parang minamahal pa rin ni Luke ang Joanne mula sa 67 years ago at hindi na niya napansin na nagbago na siya. Kaya nagpa siya si Joanne na susubukan niyang bumalik kahit delikado at umiiyak niyang sinabi kay Luke na minahal talaga niya ito pero tinalikuran lang siya ni Luke. Makalipas ang ilang oras ay gumagawa ng plano si Joanne para tumakas habang nagpa-practice gamit ang kutsilyo hanggang sa bumalik si Luke at pumayag na tulungan siya bilang distraction. Pumunta sila sa archives kung saan nagkunwari si Luke na nag-breakdown sa harap ng clerk habang palihim namang pumasok si Joanne at pagkatapos ay pumasok din si Luke bilang normal na visitor at magkasama nilang pinanood ang alaala ng kasal nila bago sila magpaalam sa isa't isa. Tumakas si Joanne sa likod ng memory at dumaan sa red door na nagdala sa kanya sa koridor ng mga alaala ng kanyang pagkabata at nang marinig niya ang alarm at paparating na mga guard ay tumakbo siya hanggang makahanap ng pinto sa alaala ng dalawang sundalo na nagbalita ng pagkamatay ni Luke. Isang washing machine door ang naghulog sa kanya sa alaala ng pagtatalo nila ni Larry at habang papalapit pa rin ang mga guard ay hinaranggan niya ang pinto ng upuan at tumakbo paitaas kung saan nakita niya ang mas matandang sarili na binigkas ang pangalan ni Larry habang ang mas batang Joanne ay nagtago sa ilalim ng kama. Patuloy siyang gumapang hanggang makarating siya sa train tracks at sa paglakad sa tunnel ay nakabalik siya sa junction. Tinanong niya ang receptionist tungkol kay Larry pero bigla siyang nakatanggap ng wanted sign kaya napilitan na naman siyang tumakbo. Sa booth area ay nasalubong niya sina Ryan at Anna na tinulungan siyang magtago at niligaw ang mga guard at doon niya tinanong kung saang eternity napunta si Larry pero nabigla siya sa sagot. Sa bar ay natagpuan niya si Larry na nagtatrabaho bilang bartender at nag-share sila ng inumin kung saan nakiusap si Joanne na sumama si Larry kahit delikado dahil fugitive na siya at pumayag si Larry nang walang pag-aalinlangan.
Ilang sandali lang ay magkasama na silang napunta sa isang eternity na eksaktong kopya ng neighborhood kung saan nila ginugol ang buong married life nila. At kung nagustuhan mo ang recap na ito, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang videos tulad nito. Salamat sa panonood!